Ito, good news ito para sa mga taga Davao City. Nanindigan po si Chairman George Erwin Garcia na ang kanilang trabaho ay magproklama kung may mga petisyon, kung ano man, ang kanila ay magproklama kung sino ang nanalo. Kaya ito pinag-uusapan dahil nga po si Rodrigo Roa Duterte kahit nakakulong sa ICC ay nanalo po dito sa katatapos na eleksyon. Kaya ang sinasabi ngayon ni George Garcia, chairman ng COMELEC, trabaho nila ay magproklama. Kaya ipuproklama nila ito na nanalo. Kahit na meron pa mga hindi pa tapos ang petition for disqualification, pero ang implementation, kung ito'y maproklama, bahala na daw po ang DILG. So, ayan ho, kaya magandang balita kasi ang paninindigan ngayon ng COMELEC sa kailang responsibilidad na magproklama kung sino ang ibinoto ng tao. Kaya yan po yung mangyayari. Mapoproclaim na mayor ng Davao, muli, si Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan niyo ito. Ang DILG na po ang bahala doon. Kasi po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa hanggang proclamation lang po kami, Ma'am Karen, at sa isang tao na nanalo. So, basta po naproklama na siya, matatapos na po yung jurisdiction ng Commission on Elections. At kung makakaupo po yung isang tao, kung siya ay nakapanumpa o hindi, ang DILG po, base po sa Local Government Code, ang bahala at in charge na po sa ganyan. Ayun, so malinaw po. Ayan na-interview ho, ambush interview kasi yan ng mga media. Sumingit si tawag dito, yung si Karen tungkol dyan sa interview yan. So maliwanag po yan. At tama yun. Ako sang-ayon ako doon. Kasi yun ang trabaho talaga ng COMELEC. Kung may mga petition, disqualification sa isang kandidato before, during, or after election, didingin nila yan. Pero kung sa oras na makita nila na wala namang mga basihan para i-disqualify ng isang tao o isang kandidato, ay ipoproclaim. At sino nga, sabi niya, pag naiproklama ito, bahala ng DILG kung paano ipatupad at papanumpain si Duterte. Kasi ngayon nakakulong sa The Hague, Netherlands. Mas yun, napakalayo. So kung siya yung maproklama na mayor, siya yung magpapatakbo as mayor. Ngayon, kung nanalo, alam nyo, hindi naman ho problema yan eh. Kung halimbawa, nanalo si Digong Duterte, na mukhang siya na lang magiging mayor. Tapos kung halimbawa, nanalo ulit si Baste po ay tumatakbong vice mayor, mag-acting mayor yan si Baste. Kaya mga Duterte pa rin po, madalit sabi, magpapatakbo kung nanalo si Baste. Mukhang panalo rin si Baste. Kasi si Baste ang incumbent mayor. Pero tumakbo as vice mayor dahil ang tumakbong mayor nga ay ang kanyang ama. Ay nanalo nga si Rodrigo Roa Duterte, babalik na mayor kaya lang nakakulong. Ngayon ang vice mayor ang pwedeng maging acting mayor. Bahala na nga daw din ang DILG. Kasi ang DILG ang mayroong authority sa mga local executive kung anong gagawin. So kung si Duterte nakakulong, hindi magawa ang kanyang trabaho, yung vice mayor, yun ang magiging acting mayor. At yun namang number 1 councilor, yun ang magiging acting vice mayor. Ganun po ang pwedeng mangyari. So, ayan ho yung development dito. So, magandang balita ito dahil kayong mga bumoto kay Rodrigo Duterte na gusto nyong bumalik ng pagiging mayor ng Davao City at tinalo si Carlo Nograles, ay kayo po masusunod, siyempre. Ang COMELEC hindi pwedeng humarang. Pero meron palang mga petisyon na hindi pa raw napapag-usapan. Meron kasi mga disqualification cases. So, gano'n naman talaga. Re-resolvehin muna yon. Pero definitely, irerespeto ng COMELEC kung hindi ang desisyon ng mga botante, lalo na ho kung mahina yung ground ng mga nagpipetition for disqualification against Duterte. Ayan. So, ayan po. Sa mga isang controversial. Sabagay, ngayon lang ba may mangyayari na ang elected mayor ay nakakulong? Parang ngayon lang yata mangyayari ito. Sa mga senador, nangyari na yan. Diba? Na nakulong na senador, nakakulong komandidato, katulad ni Trillanes ng araw, nakakulong yung komandidato, nanalo pa. Okay na senador. Hindi ganyan po eh. Ngayon po, iba ito, mayor, dating Pangulo, si Rodrigo Duterte, ngayon controversial kasi nga po, mabibigat naman yung kaso niya, human rights violation, crime against humanity, dyan po sa Davao. At saka sa buong bansa. Sinasabi ng mga complainant sa ICC, sa Davao City, nag-umpisa yung paglabag sa karapatan ng tao nung mayor pa siya. Pero ngayon, may desisyon ang mamamayan ng Davao City na ibalik siya, pagiging mayor, ayan po yung masusunod. Kung kailan ang proclamation at kailan siya paupuin, hindi natin alam. Abangan yan. Kasi may politika, may legal, technical issue ito. Abangan natin. Pero yung ginawa at paghahalal ng taong bayan ang dapat masunod. Yan po yung makapangyarihan sa ating sistemang pampolitika at eleksyon. Ang pulso, hatol ng bayan, kung sino ang gusto nila
sa mga posisyon, yan ay dapat sundin. Ayan, okay? So, muli, at painit ng painit po ang mga bilangan. Inuulit natin, partial, official, partial pa lang po ang mga resort doon sa iba na mga local. Malamang karamihan po sa mga local na deklara na kasi madali dyan sa local eh. Pero doon po sa national matatapos na rin yan. Magkakaroon tayo ng mga bagong party list congressman, district congressman, local official at senador. Ang ating aabangan, ano ang mangyayari sa susunod? Ang pag-uusapan na next month, impeachment. Ayan, kay Sara Duterte. Kaya kaabang-abang ito. So, sana po makamove na. Sana po tanggapin na nating lahat. Ako tinatanggap ko ang sa ngayon accounting sa party list at senador ng mga national. Panalo ako sa binoto kong party list. At sa senador, mukhang 4 lang yung aking naipanalo. Ay okay lang po, masaya ako dyan. Hindi naman ako kailanman nanalo ng marami sa Senado kasi ang pinipili ko talaga yung sa tingin ko yung pagkakatiwalaan at may kaalaman. Hindi yung napadaan lang or kung sino-sinong artista dyan. Ay hindi, sorry. At kung sino man yan, hindi po. Ako talagang pinag-aaralan ko. Kaya hindi ako nag-recommenda, bihirang-bihira Kaya at least, doon sa ibinoto ko, meron akong siguradong 4 na ngayon. Parang 4 na Parang doon sa initial na bilangan, 4 na po yung 4 senatorial candidate ang pumapasok as of now. Pero palagay ko, baka hanggang doon na lang. Meron pa ba? Yung aking ibang kandidato, mukhang malalayo Oo, pero yung 4 sigurado. Okay? Initially nabanggit ko na yan. Pero pagkatapos ng bilangan, kasi mahirap ngayon, hindi pa naman tapos yung bilangan. So sa ngayon, inuulit ko, 12 kandidato, 4 lang yung naipapanalo ko. At okay lang yan, proud ako. Kasi ang importante, hindi man nanalo lahat ng kandidato natin, pero nagawa ko ang aking obligasyon. Bilang registered voters, bilang mga Pilipino, bilang tao, yung aking obligasyon, doon na, nagawa ko na yun, panalo na ako doon. Nakaboto ako ng maayos, kahit na mainit, talagang napakainit, grabe po. Ang mga eskwelahan, talagang matindi. Kawawa yung mga nakita ko kahapon. Yung iba talagang pinagpapawisan sa haba ng pila. Mabuti lang yung presinto namin, hindi. Walang pila, ang galing. Medyo nakailang ikot din ako bago nakita ko yung presinto kasi napakainit nga at paikot-ikot sa eskwelahan Pero makita ko, ito pala, walang pila, kaya mabilis. Sa ilang minuto lang, tapos na kagad. Pero yung iba pumila talaga. Kaya ako natutuwa, binabalita ko ito, kasi yung mga tao, volunteer kasi yan Volunteer na ginawa yung pagpila, nagtiis ng init, uhaw at gutom, bumoto sila. Nakakatuwa. Nagsakripisyo, voluntary, at sa tingin ko malaking mataas na porsyento ang nakaboto kahapon. Napakaganda. Sarap ipagmalaki yan. Proud to be a Filipino. Matuwa tayo dahil ang mga Pilipino ay nag-participate sa eleksyon na ating obligasyon at karapatan na tayo ay bumoto ng mga karapat-dapat sa ating pananaw. Kung hindi mananalo, ibang issue yun. Panalo tayong lahat dahil ating nagawa ang ating obligasyon under the law. Please like and share ang ating video.